After 3 years. Marian's POV. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sandali lang. Huwag tatakbo. Habol niya sigaw sa mga anak niya parang ngayon lang nakalabas ng bahay. At nag-uunahan sa slide. Hawak niya pa sa magkabilang kamay ang mga bunso niyang si Diana at Danica. Harry! Malakas niyang tawag sa asawa na nagbababa ng gamit mula sa sakyan. Tinutulungan ito ng kambal habang ang triplets ay nag-aayos na ng picnic basket sa damuhan. Agad nitong tinaas ang suot na shade at lumingon sa kanya. Yes, kuting. Inirapan niya ito bago tinurong 5 chika doon itong humihiyaw na habang nag-slide-slide. Nakakuha na ng atensyon sa ibang naroon. Actually, nakakakuha na talaga ng atensyon ang buong pamilya nila sa dami nila. Yung mga similya mo, hindi na naman mapigilan. Kapag may napilay dyan, lagot ka sa akin. Banta niya kay Sir Harry na napanganga. What? Bakit parang kasalanan ko, kuting? Part 2, sabi ko nga. Uno, bumalik kayo dito. Buddies, bubugan ng apoy ang mama nyo. Ouch, Kitty, that's too much. Damong nito at hampas niya samantalang napahagikik ang mga prinsesa sa tabi niya. Tsk, gusto mo maraming anak, hindi ba? Hayan, bahala ka sumakit ang ulo sa 12 mga anak. Heto pang 2, bantayan mo. Pinahawakan niya pang kamay ng kambal dito na lalong kinaawang ng mga labi nito. Kitty, sandali, kuting. Hindi naman sila pasaway. Aray! Dos, wag magmadali. Bad yon. Payak na sigaw ng 4 na nakabagsak na sa damuhan at hawak ang noo. Wait, tabi! Hindi pa man nakakatayo si 4 ay nag-slide na si 5 kaya't napapikit na lang siya sa malakas na pagbagsak at umpugan kasunod ay iyakan ng 2. Ang gulo, mama! Pagkadami niyo kasi! Bulong-bulong ni Ophelia na dumaan sa gilid niya. Dapat sinama natin sila yaya mo na, mama. Si Mika na kasunod ni Ophel. Basta ako mag-school ako mabuti hindi mag-aanak ng marami. Sigunda ni Chloe na tinawanan ni Mig. Di ba may boyfriend ka na? Sabi mo crush mo si Badong, liligawan mo. Secret yun, Mig! Gigil na sabay na sigaw ni Mika at Chloe. Nasa punan niya ang noo. Araw-araw na lang na sumasakit ang ulo niya. Minsan nga nagtataka na siya kung paano lumilipas ang mga araw na hindi pa siya sumusuko. Madalas kasing ganitong senaryo nila pero masaya naman siya kapag nagtatawanan sila. Ganun lang talaga siguro. Ayaw niya lang na nasasaktan ng mga anak niya. Bumuntong hininga siya. Pagmulat ay kita na niya si Sir Harry na nasa malaking slide at inipon ng 5 kahit pahawak nito si Diana at Danica. Napanguso siya sa pagkahamot nito ng batok. Sigurado siyang nagrarason na naman ang mga kampo nito. Maingat kami, Daddy. See? Bukol lang, walang gasgas. Dinig niyang katwiran ni Tres na tinatakpan ng bukol sa noo ni 4. Tumiimbag ang asawa niya pero tuwid na tumayo ang 5. Iisang mukha nga lang nakikita niya at pati ugali ay iisa. Nalilito na nga siya madalas at minsan sinusupi na lang niyang inis sa mga to. Ayaw niyang pagalitan ng sobra. After all, mga bata pa sila. Ken, kuhanin mo si Diana. Dali mo dito at hayaan mo ng daddy mong mamroblema sa 5. Utos niya kay Kennedy na mabilis na itinagong hawak na cellphone. Ito lang yatang walang reklamo sa dami ng kapatid nito. Minsan nahihiya rin siya. Sa mga nagtatanong kung ilan ang anak niya pero minsan wala na lang din siyang pakialam. Kaya naman nilang buhayin lahat pero mas pinagdarasal niyang makaya sana nilang gabayan lahat. Kaya ayaw sumama ni Lolo, Mama. Sasakit na naman ang ulo niya tuhod kakahabol sa 5. Kwento ni Ophel sa kanya. Nakaupo na ito sa picnic carpet at nag-aayos ng mga sandwiches. Ang triplets ay nagbubukas na ng mga chips. I love Lolo so much. Promise ni Lolo bibigyan niya ako ng butik. Yabang ni Mika. Oh really? Sabi niya ipapasa sa akin lahat ng malls niya. Ngumisi pa si Mig. Basta ang promise ni Lolo sa akin, ako nang bahala sa food business niya. Pagmamalaki ni Chloe. Naiiling na nangiti na lang siya sa mga to. Sigurado siyang si Ken at Ophel na muna lahat ng hawak sa mga yon at ipapasa kapag nasa hustong gulang ng mga kapatid nila. Naramdaman niyang yakap sa kanya ni Ophel. Mama, I love you pero please, huwag na kayo magdagdag ng baby. Hiyang-hiya na ako sa crush ko. Lagi na lang tayong nakikita sa mahabang mesa. Nakalabing pakiusap nito. Mahina tuloy siyang napatawa at inayos ang bagong kulay na buhok nitong kulay honey. Dalaga na talaga anak niya. Kapag pinakilala mo siya, baka i-consider ko yung request mo. Mama, baka ma-turn off siya sa laki ng pamilya natin, katwiran nito. At bakit? Kung ma-turn off siya, hindi siya para sa'yo. Kung gusto ka niya, kahit ano pa man ang malaman niya sa'yo, tatanggapin ka niya, Ophelia. Baby, don't settle for less and don't please men. Hayaan mo ikaw ang habulin, anak. The right guy will find you.
Humigpit ang yakap nito sa kanya. Gusto ko katulad ni Daddy, maalaga, matyaga, tapos mahal na mahal ka mama. Sinupil niyang ngisi, parang dati ayaw nito ng kagaya ni Sir Harry. Pero ngayon ay nagiging role model na nito ang daddy nito. Pero mama si Ken, ang daming chicks. Hindi siya loyal kagaya ni Daddy. Nasampal nga siya matapos siyang mahuli ng current girlfriend niyang may kahalikang iba. Bulong na kwento ni Ophel na kinaawang ng mga labi niya. Otomatiko pa siyang napalikon kay Ken na akay-akay ang kambal. Seryosong anak niya at hindi niya maisip na maloko to. O baka dahil nagbibinata at mapusok, nawala ang focus niya kay Ken nung patakbong lumapit sa kanya si Danica at Diana. Sumasabay ang bangs ng dalawa sa pagtakbo, humahagikik at naguunan pa sa kandungan niya. Hag-hag! Sagaw pa ng mga to. Pareho niyang hinawakan sa likod na takot na matumba. Napahiwalay din tuloy sa kanya si Ophel na lumapit na sa triplets. Mama! Tinatawanan nilang 5. Simpleng umisi pa si Ken tapos tinurong kinaroroonan ni Sir Harry. Muntik na siyang mapatayo sa hindi may pintang mukha ng asawa. Paano nakasabit sa katawan nito ang 5? Si 1 at 2 ay nasa magkabilang hita nito naglambitin. Sa braso naman si 4 at 3 habang sa likod si 5. Tumatawa pang 5 habang hindi na makahakbang si Sir Harry. Nangiwi siya. Ito talaga ang downside kapag maraming anak. Pero mahal nila lahat ng anak nila kaya't alam niyang mapagpasensya lang din ng asawa niya. Sinubukan itong tulungan ni Ken pero ayaw bumitaw dito ng quintuplets. Kapit na kapit sa daddy nilang nagtatagis ng mga ngipin. Bumaba lang ang 5 nung makarating sa malaking picnic carpet nila. Hapong-hapo tuloy ito nang umupo sa tabi niya. Agad niyang inabutan ng tubig at pinunasan ng pawis nito sa noo. Ang tawag dyan ay harvest what you planted, Sir Harry. Asar niya dito. Ano daddy, magdadagdag ka pa ba? Biro din ni Ophel. Umungol ng protesta si Sir Harry at nagtago sa kanyang balikat. Hinagod niyang buhok nito. Minsan na nga lang sila magbonding, pagod pa to. Hindi na rin niya ito masyadong natutulungan sa trabaho sa opisina. Ang focus niya ay sa mga bata. Desisyon naman itong wag na siyang pagtrabahuhin. No one can beat my family. Hindi baling pagod, basta lahat sila healthy at masaya, kuting. Bulong nito, hinaplos niyang pisngi ng asawa. Gets naman niyang gusto talaga nito ng malaking pamilya lalo't mag-isa ito sa buhay. Hindi din naman siya natatakot sa hamon ng buhay. Magkatuwang na silang haharap doon. Hindi na nga nakaalis sa kulungan si Albert at hanggang ngayon ay nasa mental hospital pa rin si Karil. Don't worry daddy, we love you still kahit hindi ka po gwapo. Proud na sigaw ni Mig. Ngunit na mayaning katahimikan sa kanila, natutup nitong bibig na sa nasabi. Nagsenyasan pa ang mga kapatid nito habang siya'y bahagyang pinanlakihan ng mga matang anak. What did you say, Mig? May timping tanong ni Sir Harry, nasa po niyang noo. Nag-iwas ng tingin sina Ophelia at walang gustong sumalo sa nakikitang inis ng daddy nila. Gwapo pa rin naman kasi ito, pagod version nga lang. Nagpiknik kasi sila para makapagpahinga pero malilikot naman ang mga kampo nito at kailangan ng bantay. Tumawa ng alanganin si Mig at unti-unti nagtago sa gilid ni Ken. Sabi ko, sobrang gwapo ng daddy ko kahit pagod. Tama, yun ang sabi ko daddy. People of the world, my daddy is super handsome. Malakas nitong sigaw na umalingahungaw sa paligid. Kita niya nagsupil ang ngiti si Sir Harry. Kunwari lang naman itong galit pero hindi matitiis ang anak. Is that true? Pigil ang ngiting kumpirma nito sa mga anak nila. Half-truth daddy, tumatanda ka na kasi kaya. Joke, looking fresh ka pa rin daddy. Bawi ni Ophel na alam na inaasar lang ang daddy nito. Magkamukha tayo daddy, sigaw ni Cinco. Tayo magkamukha Cinco, singit ni Dos. Ako rin kamukha nyo, si Tres na sumiksik sa dalawa. Ha, ako rin naman na, saka si Uno, si 4 na hinila si Uno. Tss, minsan nakakasawa kayong tingnan na 5, pakalat-kalat pa naman kayo sa bahay. Asar ni Ophel sa mga ito, ngunit napalabi at humikbi ang 5. Ayaw na namin sa iyo ate, sabay-sabay na sigaw pa ng mga ito. Nailing na lang siyang ngumiti. Hinapit si Danica at Diana at inayos ang bangs ng dalawa. Hindi napuknat ang ngiti niya sa bangayan ng mga anak niya. Ilan taon pa bago sila mag-asawa? Biglang tanong ni Sir Harry na kapag 21 na sila, lilipat niya sila sa condominium para naman sa peace of mind nating dalawa Kitty. Nangungusong bulong nito, tinawa niya na lang asawa as if naman kaya nitong palisin sa bahay ng 100 ng anak nito. Imposible. Kahit nabibingi siya sa ingin ng mga bata, inaabot pa rin sila ng gabi sa park. Lumipat lang sila sa camping site at doon balak matulog. Imbis na sa loob ng tent ay sa labas sila. Safe naman at alam niyang marami silang bantay sa paligid. May shooting star, mag-wish tayo. Sigaw ni Chloe, lahat tuloy sila nakatingala sa langit. Aga siyang pumikit nung makita ang shooting star, isa lang naman ang hiling niya. Ang mamuhay sila ng masaya sa kabila ng mga problema. I'm praying na laging healthy mga bata, Kitty.
Bulong ni Sir Harry, humilig siya sa dibdib nito. Yun talagang priority nito. Anong wish ng mga babies ko? Baling niya sa mga anak niya. Well, no more baby. Si Ophel ang unang sumagot. I second the motion. Si Chloe na nagtaas ng kamay. Agree. Tipid na sagot ni Ken. Sumunod pa ang 5, maging si Mika at Mig, na mula tuloy ang mga pisngi niya as if naman papayag pa siya na nagdagdag. Tama ng 1 at baka magkalimutan na sila. Promise as daddy, no more baby. Pilit ni Mig, sigurado siyang salubong ng kilay ng asawa niya. Marahas pa itong napabuntong hininga. I promise. Yay! Sigawan ng mga ito kahit yun palang ang sinabi ni Sir Harry. Nakagat na lang niyang ibabang labi. Nilingon niyang asawa, nahuli niya pang titig nitong bahagyang nagdidilim. I love you, Sir Harry. Lambing niya dito upang humupang inis nito. Hinapit nitong bewang niya. Mas mahal kita, Kuting. Buong pagmamahal na bulong nito. Sinubukan niya itong halikan sa labi ngunit may malit na palad na tumakip sa bibig niya. No kiss. Si Danny ko yun umiling-iling. No baby. Si Diana naman na tinakpan din ng bibig ni Sir Harry. Nagkatingin at tuloy-muli silang mag-asawa at parehong natawa. Tutol na tutol talaga ang mga anak nila. Banayad niyang binaba ang palad ni Danica. Ganon din si Sir Harry sa palad ni Diana. I love you. Sabay pa nilang bulong sa isa't isa. Bago naglapat ang mga labi nila at kahit dinig nilang reklamo ng mga bata, ay hindi naghiwalay ang mga labi nila. Sa lahat na nangyari sa buhay niya, ang pamilya niyang pinakamagandang regalong natanggap niya. Magiging 20 pa yata tayo. Reklamo pa ni Ophel, kinatawa nilang lahat. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Harry at Marian. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.